Hello, what's up mga ka-J-Vlog? And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong bagong labas na super sleek na smartphone ngayon ni Vivo, ang Vivo Y21D. So tara, check natin. So shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, pagbili, and of course, first impressions natin dito sa Vivo Y21D. And this time, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit maganda rin i-purchase itong smartphone na to ngayong 2025. So ano nga muna ba ang SRP na itong smartphone na to? So, ang SRP ni Vivo Y21D for the 4GB 128 is 6,999 or almost 7,000 pesos. Tapos 6GB 256 for 8,999 or almost 9,000 pesos. So, kung mapapansin natin for its price, sa entry-level segment talaga itong Vivo Y21D. Pero ang magandang balita, pag binili nyo to dito sa ating View Products, ito, yung link natin dyan sa View Products, mabibili nyo lang ng super-duper mura itong Vivo Y21D. Kasi meron pong up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha or naghihintay sa inyong voucher pag bumili kayo dito sa ating View Products. Ayan, so dito lang kayo bibili sa View Products natin dahil mura at bagsak presyo lang dyan ang Vivo Y21D. So, take for example, itong 4GB 128, nakuha ko lang to ng 5.8 sa online. So, napakamura mga ka-J-Vlog. Again, depende po yan sa voucher na makukuha natin. Possible na pwede nyo to makuha ng 6,000 range. So, 4GB of RAM, I know for 6K range or even 5.8, hindi talaga perfect fit ang 4GB of RAM. Pero again, bumawi naman sa ibang specifications itong Vivo Y21D. Meron kasi itong isang certain fino-focus na feature na I know iba hindi naman yun yung habol. So, syempre, kaya kinuha ko rin yung 4GB 128 para sa ating full review. Mabigay ko sa inyo initial thoughts ko na yung 4GB of RAM is okay pa ba ang i-purchase lalo na sa ganitong price point. Pero for me, based on my opinion, syempre 4GB of RAM for this kind of price is a big no-no na. Kasi usually dapat 6GB or 8GB of RAM at least, lalo-lalo na going 2026 na tayo. At yung 4GB of RAM is sobrang baba na sa ganitong presyo. 4GB of RAM, acceptable yan for a price range na 3,000 to 5,000 pesos. Pero pag above 5K, siguro consider na natin 6GB of RAM. So yun lang naman yung isang major flaw ng Vivo Y21D when it comes sa kanyang RAM. Yung RAM lang naman ng base model na 4GB of RAM. Pero yun nga, magdadagdag kayo ng extra budget kung gusto nyo mas mataas yung RAM na 6GB 256. Pero again, yun nga, dapat 8GB 256 at least na rin kung doon sa top of the line na lang nila. At yun, medyo kuripot lang talaga sila sa RAM. Mayroon nagsasabi, meron naman tong RAM expansion. Yes, meron siyang RAM expansion. Pero again, the extended RAM is hindi naman big help talaga yan. Parang nagiging marketing getup lang yan ng mga brands na para kunyari na boost yung RAM nyo. Pero in reality, pag maglalaro kayo or multitasking, hindi naman siya ganun ka big help. Ganun pa rin yung magiging performance ng smartphone nyo. Depende pa rin sa physical RAM na makukuha nyo sa inyong device. So, yon ang first reason natin why you should buy the Vivo Y21D is sa overall display. So, when it comes sa display niya mga J-Vlog, okay na okay siya. Ang taas ng nits of brightness niya. Kaya nga tulad ng sinabi ko sa aking unboxing video, maganda siyang i-recommend sa mga motor taxi riders natin. Kasi mataas yung nits of brightness. Ayan yung pinaka-todo niya. Again, kahit na nasa outdoor kayo, makikita niyo pa rin tong smartphone na to. Kunyari, gagamitin niyo siya as a navigating tool. Okay na okay siyang, i-recommend. The best din dito yung screen size niya, napakalaki. 6.68 inches. Pero lang siya, HD plus 720p. So, sa top of the line variant niya, hindi talaga perfect ang HD plus 720p. Pero pag nakuha nyo ito ng 5.8 for the base model, okay rin naman yan. Pasok pa naman yan kasi below 6,000 pesos, acceptable pa ang HD plus 720p. Pero yun nga, nung base naman sa aking actual use dito, nung full brightness ko siya, appreciate nyo rin naman yung display niya na hindi mo akalain na HD plus 720p lang siya. Taas nga kasi yung nits of brightness niya, 1,000 nits of brightness. So, second reason mga ka-J-Vlog, camera. So, pagdating sa camera, si Vivo talaga ay isa sa pioneer when it comes sa camera performance sa mga budget smartphones. And yun nga, meron siya 50 megapixel main camera. So asahan natin na meron tong outstanding camera performance. And of course, sa ating full review, itetest rin naman natin ito si Vivo Y21D. So based naman sa ating mga konting snapshots dito, malinaw din naman na mapoprovide nyo for its price. And again, kahit na yung front-facing camera nito, okay na okay. Especially pag nasa outdoor kayo, tapos maganda yung tama ng lighting niya, maganda yung mapoprovide niyang photo quality para sa inyo, mapa-rear or front-facing camera. Next, mga ka-J-Vlog, design. Maraming consumers ang naghahanap ng smartphone. Una nilang priority or top priority nila is aesthetic or design. Maganda pong i-recommend ang Vivo Y21D. Tignan nyo naman, pang girly-girly talaga tong kulay na to. No? Ang ganda. At pag tinitit nyo ganyan, lumalabas yung kanyang effect. So, meron siyang aesthetic design. Very premium for its price. Napaka-elegant niyang tignan at material pa lang, yes, it is polycarbonate or plastic. Pero
pag malayuan, yung feel niya talagang akala nyo aluminum siya eh. Pero all goods, no? Napakaganda ng overall design na itong Vivo Y21D, mapa-effect or overall form factor or ergonomics na itong smartphone na to. Ganda naman siya sa paningin ko. And nagdadagdag din naman siguro ng konting boost itong LED light na to. Pag nagcha-charge nga or certain kind of notification, umiilaw siya. So, yan na rin yung nauuso ngayon sa mga smartphone brands na nagbibigay sila ng LED notification light even sa likod naman ng smartphone. Which is big help. For example, nakaganyan, naka-face down yung smartphone nyo, tapos may nag-chat, ayan, iilaw siya, at least alam nyo may notification siya, diba? So, I know it's not a big feature ng isang smartphone, pero maganda na may ganyan siyang addition, kumbaga. Fourth reason, mga ka-J-Vlog, battery. Napakalaki ng battery nito, 6,500 mAh na removable battery. Again, with 44 watt fast charging siya. So, at least, pag nag 6K battery ka, dapat ang minimum na talaga is 33 watts. Mas in-improve yan ni Vivo, 44 watt fast charging. So, yung 6,500 mAh, sisiw niya lang i-charge yan ng ilang oras lang. I think mga 1 hour lang, kaya nung full charge yan dito sa Vivo Y21D. And the battery performance is superb. Kaya marami ring mga consumers ang top priority when buying a smartphone is battery performance. Lalo na yung mga consumers natin na ginagamit sa trabaho ang smartphone. Naghanap sila ng magandang battery performance for their daily use. Ito po maganda yung recommend sa inyo. Biruin mo makunat na battery niya, na low bat siya, sak nyo lang ng ilang oras, full charge na agad or ready to go na. For example, ayan, alis kayo, saksak niya siya. Paligo ka, kumain ka, mag-prepare ka for work. After yan, matik, full charge na itong smartphone na to. So, ganun ka-convenient ang charging rate na itong Vivo Y21D. At ang pinaka-last reason why you should buy this smartphone, ito, ang pinaka-top na feature na itong smartphone na to is meron siyang IP68 and IP69 water and dust resistant. Sa ating full review, lulublob natin sa tubig do dahil meron tong IP rating na 68 and 69 na yun po yung mga legit na pwedeng malublob o masubmerge sa tubig. Like yung Honor X7D na nakikita ko na minamarket ng iba is nilulublob nila sa tubig yun na hindi po recommended kasi IP65 lang po yan. Ang IP65, 66 ay pwede lang po yan mga matalsikan ng tubig or sabihin na natin water resistant or splash resistant with certain kind of pressure lang. Hindi po sila pwedeng malublob sa tubig. Siguro accidental na lublob na sobrang saglit, few seconds lang nakuha nyo, may ganyan protection. Pero pag nalublob nyo sa tubig ng certain minutes, ibang usapan yun pag ingress protection 66 pababa. Pag 67 pataas, yan yung mga legit na pwede pong masubmerge sa tubig, pwede kayo mag-take ng mga underwater shots. Ito, kasing water protection niya po, ang iPhones na Pro Max and Samsung Galaxy S25 Ultra na merong IP68 water and dust resistant. Ito nga mataas pa 69 68 or 69 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog ang ating 5 reason at yun isang advantage din ni Vivo talaga sa mga competitors niya yung kanyang water protection pang flagship level na. So yun, kung interested kayo bumili ng Vivo Y21D, ito na rin ang perfect smartphone para sa inyo. Napakaganda ng design, napakaganda ng display quality when it comes to brightness, camera performance, speakers, and all. And abangan nyo na lang po yung full review and game test natin dito sa smartphone na to. Kung gusto nyo makuha ng mura ang Vivo Y21D, nandito yan sa ating view products. I-click nyo na itong view products natin dahil meron po special voucher na naghihintay sa inyo na up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa Vivo Y21D.